Paalala lang po sa mga taga Makati o di kaya madalas na namamalagi roon, iwasan niyo po ang magkalat ng basura kahit na balot lang ng candy o upos ng sigarilyo. Ang mahuhuli, pinagmumulta ng mga otoridad. May news to go si Oscar Oida. Nasampulan ng ilang residente at empleyado sa Central Business District ng Makati na nahuli sa akto nagtatapon ng upos ng sigarilyo at balot ng kanilang pinagkainan sa mga bangketa. Sa pangunguna ng Department of Environmental Services o DES, binigyan sila ng City Ordinance Violation Receipt at pinagmultaan ng 1,000 piso para sa paglabag sa Solid Waste Management Code of Makati. Bukod sa individual, pwede rin pagmultahin ng isang establishmento o korporasyon ng 5,000 piso. Karamihan naman na violators na pagka nahuli namin sabihin nalaglag lang, pero hindi, intention tinapon niya yun. Committed yun, talagang tinapon niya. Kung hindi mo sisitahin niya, hindi niya dadamputin. At sa loob lamang ng 6 na oras, may 42 tao agad ang nahuli. Mas naigpit ngayon ang lungsod. Buhat na makatanggap ng sunod-sunod na reklamo ang DES tungkol sa mga ikinalat na basura sa mga kalsada. Tinukoy silang reklamo na ang mga call center agents ang madalas na lumalabag sa ordinansang ito ng lungsod. Kasi siguro yun ang pamamaraan nila para ma-relax, no? Bumababa sa kanilang building, para ma-relax na nigarilyo. Ang problema nga lang po, itinatapon lang yung kanilang mga upos ng sigarilyo kung saan-saan. Ang mga call center agents na amin naman nakausap, itinangging sila ang nangunguna sa mga nagkakalat. No, hindi po ako agree doon. Kasi unang-una naman sa lahat, hindi lang naman siguro yung mga call center agent yung nandito eh. Kung makikita naman natin, meron din ng ibang tao na, kung napapansin natin, meron naman ibang tao nagkakalat din, di ba? Actually, hindi naman lahat ng agent yung makalat dito. Depende din yan sa taong disiplinado sila. Sabi ng DES, dapat ang disiplina ay nagsisimula sa ating sarili. Ang simpleng pagtatapon ng pinagbalatan ng candy sa tamang lugar ay isang paraan natin ng pagpapahalaga sa kapaligiran. Imagine lang po ninyo kung hindi tayo magiging stricto dyan, lalo sa pagtatapon ng wala sa lugar, no, sa basura. Ginagkalat po ang basura natin sa paligid. Una, hindi kaaya-ayang tingnan, no? Pangalawa, ay yung basura sa paligid. Alam naman po natin kung anong epekto nun sa kalusugan natin, no? Yung pwede tayong habang naglalakad, pwede tayong maapektuhan ng dumi, no? At saka parang nagtataboy tayo ng mga ng mga tao eh. Oscar Oida, GMA News.